Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At inihikayat tayo ng mabuting balita ng mga pagbasa sa araw na ito na mahalin ng Diyos. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng banal na krus. Kaya nga kapag tinanong tayo, paano ba tayong minahal ng Diyos? Tumingin lang tayo sa krus. Kasi ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, ang tanong, mahal ba natin ang Diyos? At lahat tayo magsasabi, yes naman Father. Mahal natin ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. Kaya nga, pakatandaan natin na sa pagmamahal natin sa Diyos, una, kilala ba natin ang Diyos? Palagi nating tatandaan, ang sabi, to know is to love. Kapag mahal mo ang isang tao, kikilalanin mo siya. At hindi mo kayang mahalin ang isang tao na hindi mo naman kilala. Yan ang nakalulungkot sa panahon ngayon eh. Blind date. Huh? O kaya, nagmamahalan na, hindi pa nakikita through social media. O kaya, sinasabi ng iba, love at first sight. Pero mga kapatid, hindi mo naman tunay na mamahalin ang isang taong hindi mo naman kilala. Malay mo ba? Dahil ang pagmamahal ng mga tao sa panahon ay nakabase sa itsura. Porket maganda, porket gwapo, porket sexy, porket macho. Doon na binabase yung pagmamahal. Malay mo bang yung tao na yun, mamamatay tao? Meron ng criminal record. Malay mo ba, meron palang sakit sa pag-iisip? Hindi mo alam eh. Kaya nga dapat, kapag nagmahal tayo, kinikilala natin yung ating minamahal. Amen? Alam mo anong gusto niya. Aalamin mo kung ano yung ayaw niya. Kikilalanin mo yung mama niya, yung tatay niya, yung mga kapatid niya, yung mga kamag-anak niya. Kinikilala mo isa-isa. Hindi mo lang kinikilala at hindi mo lang inaalam yung taong minamahal mo, kundi yung mga taong mahalaga sa kanya at mahal niya. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang tanong, kung mahal natin ang Diyos, kilala ba natin ang Diyos? Kasi definitely, mahal tayo ng Diyos. Amen? At kilala tayo ng Diyos. Kilala Kanya. Kilala ko. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya yung ating mga pangit na ugali. Alam niya yung ating mga kabutihang ginagawa. Alam niya kung anong ginagawa mo kahit mag-isa ka lang. Kahit walang nakakakita. Alam niya ang lahat ng bagay tungkol sa iyo. Ultimo, kung ilang piraso yung buhok mo sa ulo. Alam niya. Ganyan tayo kilala ng Diyos. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos? Baka mababaw yung pagkakilala natin sa Diyos eh. Ang alam lang natin, basta pag nagsimba tayo, may biyaya tayong matatanggap na para bagang amo, sa sweldo ka kapag nagsimba ka. Para bagang ayuda na kapag pumila ka at pumunta ka, pag uwi mo, meron kang bitbit. Hindi ganoon ang Diyos. Kaya nga, mababaw pa yung pagkakilala natin pag ganun yung ating pagkakaalam sa Panginoon. At paano natin kikilalanin ng Diyos? Magkaroon ka ng effort. Maglaan ka ng oras. Kung gusto mong kilalanin ng Diyos, magdasal ka araw-araw, magsimba ka linggo-linggo. Kung pwede at kung maaari, araw-araw magsimba ka. Kasi sa salita ng Diyos, sa pangangaral, sa pagdadasal natin sa katahimikan, unti-unti,
nakikilala natin ang Panginoon. Pangalawa, maglaan ka ng oras at effort na umattend ng mga talk at seminar. Meron tayo dito, talk series, at iilan lang yung pumupunta. Hindi nga lahat ng naglilingkod pumupunta. At ito'y open para sa lahat tuwing ikatlong Sabado ng buwan, 7:30 ng umaga. Third Saturday, 7:30 a.m., meron tayong talk sa pagpapalalim to deepen our faith to God. Sa mga ilang mga katanungan sa ating pananampalataya at sa ating Panginoon para lumalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. At pangatlo, para lumalim ang pagkakilala natin sa Kanya ay ang pagbabasa ng Biblia. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Anong ginagawa niyo sa Bible niyo? Baka inaalikabok na, inaanay na, binubukbuk na kasi hindi niyo ginagalaw. Tapos sasabihin ng iba, dito po ako sa ibang relihiyon kasi dito po ako natutong magbasa ng Biblia. Na para bagang kasalanan natin, saan ba tayo nagkulang? Palagi naman natin sinasabi na magbasa ng Biblia. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, mahal ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos. Ang tanong, kilala mo ba siya? Tunay na mamamahalin mo ng buong buo ang Panginoon kung kikilalanin mo siya ng malalim ng totohanan sa ating buhay. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, ang pagmamahal ay yung pagsunod. Hindi ka nagmamahal kung iiwan mo lang. At kapag mahal mo, hindi mo kayang iwan. Mananatili ka at susunod sa Kanya. Ganun ang pagmamahal ng Diyos Kahit kailan hindi tayo iniwan. Kahit sa panahon na kaiwan-iwan tayo, kahit sa panahon na ang dami nating pagkakamali at pagkakasala, pero nanatili ang Panginoon na mahalin ka kahit sa panahon na ang hirap mong mahalin. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Nananatili ka ba kahit sa panahon na ang hirap niyang mahalin? Sa mga panahon na marami kang pagsubok at mga problema, madaling magmahal sa panahon na masarap, maginhawa ang buhay. Pero aminin mo, yung may mga karelasyon dito, araw-araw ba masayang magmahal? Araw-araw ba madaling magmahal? Araw-araw ba nagliliyab yung pagmamahal mo sa Kanya? Hindi naman Minsan, gusto mo nang iwan. Minsan, hirap na hirap ka nang mahalin siya dahil di mo siya maintindihan. Ang hirap niyang mahalin. At ganun din sa Panginoon. Madaling magmahal sa panahon na maginhawa ang buhay. Madaling maglingkod sa Panginoon sa panahon na pinapakinggan niya ang iyong mga panalangin. Pero mananatili ka bang naglilingkod kahit sa panahon na ang dami ng problema at pagsubok? Kahit sa panahon na para bagang hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin mo? Alam nyo, kaninang madaling araw, napakalakas ng ulan, no? Pero, nag-effort tayong pumunta dito. Nakita ng Panginoon yung effort nyo. Yung ilan sa inyo, baha. Lalo na yung mga tagapanghulo. Kaya nakikita ng Panginoon yung mga sakripisyong ginagawa natin. Hindi tayo nagpatinag sa anumang baha at bagyo, pag-ulan na ating nararanasan. Kaya pagpatuloy natin ito, patuloy tayong magmahal, maglingkod at sumunod sa Panginoon kahit sa panahon ng mga problema at mga pagsubok. Doon mas lalo tayong masusubok kung gaano mo kamahal ang Diyos. Magsisimba ka ba? Magdadasal ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba?
Kahit sa mga panahon na marami kang tanong at ang dami-dami ng mga pagdududa sa buhay mo. Tandaan natin, mga minamahal ko mga kapatid, siyang unang nagpakasakit at naghirap. Ganun naman ang buhay eh. Hindi naman palaging maginhawa. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng banal na krus. At sa krus, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Makapangyarihan ng Diyos, amen? Kaya niyang gawin ba ang lahat, amen? Kung kaya pala niyang gawin ang lahat, sa isang pitik lang, pwede niya nang tayong iligtas eh. Kaya niyang gawin yun. Pero bakit pa siya nagkatawang tao? Bakit pa siya nagpakahirap? Bakit pa siya nag-alay ng kanyang buhay para sa krus? Kasi kapag nagpitik lang siya at iniligtas tayo, mararamdaman mo ba yung pagmamahal doon? Hindi eh. Nag-effort siya, nagsakripisyo siya, ginawa niya ang lahat para maipadama sa atin ang pagmamahal niya. At ipinapakita ng Panginoon yung daan na hindi sa buhay, hindi palaging madali. May mga paghihirap, may mga pagsubok, may mga problema. Ito'y unang kanyang naranasan. Kaya sana mga minamahal ko mga kapatid, bagamat may mga paghihirap sa ating buhay, piliin pa rin natin na sumunod sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, nananatili siya kahit sa panahon na ang hirap mong mahalin. Pabalik ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Mananatili ka bang sumusunod sa Kanya kahit sa panahon ng mga pagsubok at mga problema? Hamon sa atin sa linggong ito, mahalin natin siya kung paano niya tayong minamahal. Amen.